ibaba ng COMELEC ang porsyento ng dapat itiman o i-shade sa balota para sa Bilang Pilipino 2025. Kabilang sa paghahanda ng ahensya ang pagkakaroon ng voter education. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Ganito kalaki ang 15% ballot shading threshold na planong ipatupad ng COMELEC para sa Bilang Pilipino 2025. Yan yung laki na dapat ma-shadean ng mga botante sa bilog sa tabi na kandidatong kanilang iboboto para basahin at bilangin ito ng makina. Pagka nakita nyo, more than 15% na kaagad siya. So alam natin kahit ganun lang, meron pa napakalaking space na natitira na hindi. Mabibilang. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, kung mas mababa sa 15% ang nashadan, lalabas na no vote o walang ibinoto ang botante sa naturang posisyon. At least doon, kahit yung nakatatanda, may kapansanan, yung medyo nahihirapan, siguro naman kahit natuldok lang na ganyan, point lang na ganyan, mabibilang na ngayon. Kasi that's the intention of the voter. Always remember, in an election, the real intention of the voter should prevail. Irerekomenda pa sa COMELEC and Bank ang planong yan. Wala namang problema dyan ang National Movement for Free Elections o NAMFREL. Kailangan yung ating mga botante is cognizant of the rules, so naiintindihan nila yung mga rules dun sa marking, dun sa balota. Pero ang tanong, paano kung aksidenteng namarkahan lang ang bilog sa tabi ng pangalan ng kandidato? Sabi ng COMELEC, ipafactor in natin yan dun sa magiging desisyon ng komisyon. 20% ang pinakamababang ballot shading threshold na ipinatupad noon pang 2010 elections. Sa Disyembre, magsasagawa na voter education ang COMELEC kaugnay ng shading at paggamit ng automated counting machine. Hinikayat din ng COMELEC ang mga kandidato na isama ito sa pangangampanya. Nagsagawa na rin ng end-to-end testing ang COMELEC para sa mga equipment at sistema na gagamitin sa eleksyon. Yan ay para makita kung may problema mula sa botohan hanggang sa canvassing ng mga boto. Sa November 16, sunod na gagawin ang field testing sa automated election system bago ang mismong mock election sa Disyembre. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.